Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayong magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Yun, tumayo si Toby Charco. Tumayo si Toby. Yung iba, napilitan tumayo. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo ang binulsa nyo lang ang pera. Mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo. Yan ang sinabi ni PBBM sa kanyang panghuling bahagi ng SONA. Ang kakapal kasi ng mga pagmumukha ninyo, kaya kayo nasasabihan ng mahiya naman kayo. Ngayon, bago natin ipagpatuloy ang video na yan, bati muna tayo ng isa. Mapagpalang araw na naman po sa ating lahat, mga kapatid, mga kababayan at mga boss. Pag-uusapan natin yan, syempre, araw po ngayon ng Martes. Ngayon, yung nangyaring SONA kahapon, eto ngayon yung ibibigay natin dito. Malamang napanood na ninyo ito sa iba, pero depende ito sa ating reaksyon. Kaya mas magandang panoorin natin ang video. Tapos syempre mamaya magbibigay tayo ng reaksyon. Pero bago yan, bati muna tayo ng isa. Magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre pa sa mga kapatid natin, mga kababayan natin na nasa iba't ibang panig ng mundo. Kamusta na po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan at sana po nagustuhan ninyo ang naging SONA ni PBBM. Depende po sa pagkakaintindi natin yan. I-comment po ninyo dyan sa baba. Malaya po kayo mag-comment dito sa lahat ng inyong mga saloobin. Panonoorin natin ang video ngayon ni Katunying. Si Katunying po ito ha. Sa mga kapatid natin, mga kababayan natin, si Katunying po ito. Ito, panonoorin natin na clip na ginawa niya. Ngayon, pagkatapos nito, syempre, gagawa tayo ng isang malupitang reaksyon. Kaya, kung ready na kayo, Katunying, take it away. Mahiya naman kayo sa ating mga kababayan. Mahiya naman kayo sa mga kabahayang inanod. Mahiya naman kayo sa inyong mga anak. Sabi po ng Pangulo. Kung ready na ang Pangulo, Mr. President, take it away. Kamakailan lamang, nag-inspeksyon ako sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayong magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Yun, tumayo si Toby Charco. Tumayo si Toby. Yung iba, napilitan tumayo. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo ang binulsa nyo lang ang pera. Tingnan mo, si Toby Charco yung nangunguna sa pagtayo. Yung iba, nako, sige, sumunod kayo. Yung dalawa, tumayo din. Hindi na maulit. So that this will not happen again. First, the DPWH will immediately submit to me a list of all flood control projects from every region that were started or completed in the last 3 years. Second, the Regional Project Monitoring Committee shall examine that list of projects and give a report on those that have been failures, those that were not finished,
and those that are alleged to be ghost projects. And third, we will publish this Publish. list. Isa sa publiko natin ang listahang ito. Kaya ang publiko na saksi sa mga proyektong ito ay malayang suriin ang listahan at magbahagi ng kanilang nalalaman para makatulong sa ating investigasyon. Mahiya naman kayo! Mahiya naman kayo! Yan ang paulit-ulit na nabanggit ni PBBM sa kanyang SONA. Bakit niya nga ba sinabi ito? Dito na tayo ngayon gagawa ng ating reaksyon. Bakit niya nasabing mahiya naman kayo? Mahiya naman kayo, kulang na lang sabi niya, ang kakapal ng mga pagmumukha ninyo. Mamaya malalaman natin at ipapaliwanag natin dito kung bakit hindi niya sinabing makakapal ang pagmumukha ninyo. Bigyan ko lang kayo ng kunting panahon tungkol dyan. Pero dito muna tayo sa sinabi niyang mahiya naman kayo sa mga balat ninyo. Wala yun ha, hindi yung kasali. Kaya niya sinabing mahiya naman kayo sa mga anak ninyo. Mahiya naman kayo sa mga kababayan ninyo. Mahiya naman kayo sa mga taong lumubog sa baha. Bakit niya sinabi yon? Ang dahilan kasi yung kanyang palpak na flood control project. Ang pagkakaintindi ko kasi, hindi ko alam kung paano nyo intindihin yan. Pag sinabing flood control project, kinokontrol niya yung baha. Hindi po ba? Oh yeah. Pero, ang nangyayari ngayon, kinokontrol din naman talaga yung baha. Kaya para sa akin, epektibo yung kanilang ginawang flood control project. Paano mo nasabi yung boss? Kaya nga, di ba? Na-control nila yung baha. Hindi lumabas pabutang dagat. Nandyan lang yung baha sa kalsada. Yan yung sinasabing flood control project. Kaya tagumpay yung ginawa ng mga ob-ob na mga congressman doon sa kanilang mga nasasakupan na flood control project. Tagumpay yun para sa akin kasi mga ob-ob sila. Ngayon, dito sa sinasabi ni PBBM, kaya niya sinabing mahiya naman kayo kasi bumaha eh. Di ba? Napansin ninyo? Bumaha, ibig sabihin, walang silbi yung flood control project na ibinigay niya, pinirmahan niya para maisagawa doon sa kanya-kanyang mga lugar ng mga ob-ob na mga kongresista. Pero para sa akin, tagumpay ang mga kongresista doon sa tinatawag nilang flood control project. Bakit? Simple lang, hindi mo na kailangang maging abogado. Na-control nila yung baha. Di ba? Parang ganito lang yan eh. Bili na kayo ng relo. Bili na kayo ng relo. Mura lang. Waterproof. Pag pumasok yung tubig sa relo, hindi na yan makalabas. Parang ganun lang. Di ba? So, ibig sabihin, mga ob-ob talaga itong mga kongresista na ito. Hindi nila naintindihan yung sinabi ni PBBM na flood control project. Gumawa sila ng sarili nilang interpretasyon na talagang, kailangan nating i-control ang flood. Kaya gumawa tayo ng proyekto. Yun ang pagkakaintindi ng mga ob-ob na mga congressman. Kaya tignan nyo ang nangyari. Baha dito, baha doon, baha dito. Pero, yung bahay nila, hindi yan nababaha syempre. May mga taas yan. May mga first floor, second floor, third floor, hanggang floor contemplasyon. May mga ganun ang mga bahay niyan. Kaya hindi sila piktado. Syempre, hindi malalabas yan. Kasi baha nga naman. Di ba? Paano ko nasabi mga ob-ob ang mga congressman? Di ba sa Metro Manila na lang? Nagpatayo ng isang barangay hall sa estero, sidewalk. Kung hindi ba naman mga ob-ob, milyon ang halaga ng mga yun. Anong nangyari? Giniba ni Yorme. Di ba kaya sinabihan ni Yorme? Mga ob-ob kasi kayo. Akala ko ba gumagawa kayo ng batas? Pero, nagpapatupad kayo ng batas na butas. Kaya mga ob-ob kayo. Yan ang sinasabi ni PBBM na mahiya naman kayo. Pero sa totoo lang, wala naman talaga mga hiya yung mga yan. Aminin man natin sa hindi, mga kongresista yan, walang hiya yung mga yan. Hindi naman lahat. Hindi natin sinasabing lahat. Kasi sa isang kain, talagang may bulok dyan. Kumbaga sa kamatis. May mga bulok dyan. Nahawa-hawa, nagkadahawa-hawa na yung mga yan, mga ob-ob na yan. Kaya huwag kayo maniniwala, pagdating ng eleksyon kasi, ito yung sinasabi natin parati dito eh. Pagdating kasi ng eleksyon, huwag kayong pabubola, huwag kayong pagugoyo, huwag kayong pabubudol. Di ba? Hanggang ngayon, nabubudol tayo. Tayo ang nahihirapan. Hindi naman yan nahihirapan yung mga ob-ob na yan. Kasi ang gaganda ng mga bahay ng mga hinayupak na yan. Tayong mga mamamayan. Kaya kayo, mga ob-ob di kasi kayo.
Bumuboto kayo dahil sa pera. Nakakita lang kayo na 5,000 kayo na eh. Eto, bumoto ko kasi nagbigay ng 5,000. Ob kayo. Kaya hanggang ngayon ang Pilipinas, ganito pa din. Parehas lang kayo, wala kayong pinagkaiba doon sa mga vloggers, sa mga ob. Gumagawa ng sarili. Tagumpay ang mga ob ng mga vloggers. Kasi naniniwala ang mga tao ngayon, nanalo. Champion, kagaya ng sinabi ni PBBM. Ob din. Paano ko nasabi? Pinagmalaki niya pa. Ginawa niyang champion. Itong si General Torre. By default, pugay kamay. Paano nangyari yung presidente ka ng Pilipinas? Ipagmamalaki mo sa zona mo. Yung chief PNP mo na ikaw ang gumawa. Tapos ginawa mo pa talagang champion. By default nga lang. Kasi nga hindi dumating si Basti. Pinalalabas mo kasi dito na duwag ang mga Duterte. Mga ob kayo. Mga ob kayo. Kaya dumarami yung mga adik ngayon eh. Kanina lang lumabas ako eh. Kita-kita ko yung mga adik. Sabi ko sa sarili ko, noong panahon ni Tatay Digong, naglalakad ako sa mga eskinita, kung saan-saan. Putik, wala akong makitang adik. Oh, totoo yan. Pero ngayon, magtatago ka sa mga adik. Bakit? Nandyan, kalat na sila. Para silang naulanan na biglang dumarami. Aminin man ninyo sa hindi, mga ob kasi kayo. Mga vloggers, mga ob kayo. Buka kayong mga adik. Kayo rin, mga adik. Pag-uupugin ko kayo, mayayabang lang kayo, matatapang lang kayo pag marami kayo. Nakikita ko yung mga ob ng mga vloggers, tuwan-tuwa doon sa Rizal Stadium. Marami kasi sila. Pero pag isa-isahin ko kayo, mga ob kayo, sigurado ako, bahag ang buntot ninyo. Mga ob kayo. Pasensya na po, kung saan-saan napupunta yung usapan natin. Yun naman talaga kasi real talk tayo rito. Di ba? Ginawa ninyong chief PNP. Ginawa ninyong champion. Lahat na lang ginawa na ninyo. Di ba? Alam ninyo wala dito yung tao sa Pilipinas. Tapos itinuloy ninyo, ob din ito si John Vic Remulla. Siya ang pumirma doon sa approval ng trip ni Basti papuntang Singapore. Tapos siya pa yung nagbilang doon, nag-countdown doon sa Rizal Memorial Stadium. Ob din ito. Bakit ang mga tao kayo mga ob na? Lalo na kayo mga ob ng mga vloggers, mga ob kayo. Pinapalabas ninyo na gano'n ang tao. Wala akong pakialam dyan sa mga basti-basti na yan. Ang sa akin dito yung katotohanan. Mga ob kayo. Nagsisinungaling kayo sa harap ng mga kamera ninyo. Hindi ba ninyo naisip yan? Dahil kasi sa gano'n, ang kakapal na pagmumukha ninyo, pag-uumpugin ko kayo eh. Ha? Shoutout nga pala sa lahat ng mga magpa-shoutout. Nabubulo talaga ako pag ganito kausap ko rito eh. Shoutout sa lahat ng mga magpa-shoutout dyan. Shoutout po sa inyo lahat. Pasensya na po kayo. Kung ganito man ang reaksyon natin dito, talagang ganito na tayo rito. Ganito tayo rito kasi the truth shall set us free. Mga sinungaling yung mga yan. Mga ob yan. Di ba? Tama ba ako? May tama kayo. Pag-upugin ko kayo mga vloggers kayo ng mga ob. Yan ang masasabi ko sa inyo. With that, kagaya na sinasabi natin dito, maraming salamat po sa patuloy na suporta ninyo dito sa munting channel natin, ang Boss Rick Vlogs TV. Mga ob! Shoutout sa inyo, mga ob kayo. With that, kagaya na sinasabi natin dito, mag-ingat tayo lahat. Pwede lang sa mga taong ob. Championin yung mukha nyo.